Yan, marahay na hapon mga katiwala. So aldaw po kita ngunyanin. Anong aldaw na kita ngunyan? Marso 9, taong 2026. So welcome po sa programang Baretang Simbahan Plus. Sa pangaran po kana Bilog na Pwersa, kana Radyo Veritas Legazpi. Sa lado technical po, makakasabay ta si katiwalang Kuya Abek Limacosa. Ako man ang sa indong regular anchor sa programa, katiwalang Ray Sibiliano. Mag-iribanan po kita sundo alas 3 ni na pagkahapon, digdi po sa satuyang programa. So sa liwat, marahay na pagkahapon, mainit-init an sa tuyang panahon, pero sana daing mag-uran ta. Ngunyan kasubago mauran I mean kusubanggi mauran-uran So sana diretso ang init. Maka-jogging lamang kita ngunyan na aldaw. Anyway, marahay na pagkahapon po sa gabos na mga katiwala na naghihinanyog sa paagi po kan 1008 kHz. And of course, sa mga netizens na po na nakaantabay sa Radyo Veritas Legazpi Facebook page, i-like, i-share, i-follow yan mga katiwala. And of course, sa paagi man kan Veritas TV, DCTV Community Cable, Channel 2. So yan po ang sa yung mga media platforms mga katiwala. Sa mga gusto pong maghatod nin mensahe, reaksyon, opinion sa satuyang programa, bukas ang satuyang text line sa Smart 0998-261-2497, 0998-261-2497, sa Globe 0915-353-4732, 0915-353-4732. Ang satuyang email address, veritaslegaspi@gmail.com. So yan po ang satuyang mga linya kan komunikasyon digdi po sa Radyo Veritas Legazpi. Mga katiwala, kumusta po ang sa indong weekend? So sana po well spent po mga katiwala. Monday ngunyan, first day of work. So kumusta po? Siguro lang. Anong siguro? Na-excite ako masyado kang information. Anyway, sana po nasa maray na kamugtakan po ang gabos. Ingat-ingat po kamo gabos mga katiwala sa mga biyahe, so may mga lakaw niya na pagkaaldaw. Ingat-ingat po kamo mga katiwala. So anyway, ngunyan siguro talang sa mga very important na pangyayari over the weekend. Actually, kang Biyernes syempre aramtaman na ngunyan po padagos po baga so tension duman sa Iran dahil nga ni po duman sa nangyayaring kariribokan sa Middle East. So syempre nahiling tabaga po nagmahal na naman so crudo, grabe po so pagmahal ning crudo, and at the same time po affected na naman kaan halos gabos. So, katakod kayan baga mga katiwala. So, nagpautob po sa tuyong presidente in 4-day work week. So, para mientras, iyon na mo na po ini ang ginibo maninda na lockdown. So, sabi po digdi kang presidente, so for the information of everyone, mga katiwala, so, ang lockdown kang gobyerno para po makatipid sa gastos sa enerhiya. Kasunod po kan padagos na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo, dulot kang tensyon sa Middle East. So sa iraron po kang apat na aldaw na trabaho, piglalao man na mas malawig po ang oras ning trabaho kada aldaw, nganing makompleto paman giraray ang kinakaipuhan na oras nin serbisyo sa gobyerno. So daiman kabale ang mga ahensyang nagtataon nin emergency asin pangenot na serbisyo. So tigtawan man ning kasuguan ang mga opisina sa gobyerno na magpaluwas nin hasta 20% na konsumo nin kuryente asin o magbawas nin hasta 20% na konsumo ning kuryente asin petrolyo. So para mientras man na papapundon mga dai kinakaipuhan na biyahe asin aktibidad arog po kan study tours, team building asin mga meeting na pwedeng gibuhon online. So yan po sa mga lakdang na gigibuhon. Actually nga ni po ang DepEd po baga nagpautob naman kang 4-day working. Ano yan? Anong apod ka ito? 4 days
yan, so mandatory 4-day work week. Yan. So yan po, so nagpautob naman ang DepEd. Pero actually so iba pod gani so iba tigtatauan ning option na regular man gila yun sa oras ning trabaho ninda from Monday to Thursday, pero Friday so iba work from home. So iba, let's say for example, maano ngayang 7 o'clock malaog, tapos 6 p.m. maluwas. May mga araw kay yan. Pero day na sinda matrabaho nin Friday, so sa government. So iyan. So anyway, digdi sa private wala man na pigsabi pero yan mga katiwala, so siguro magayon man hininalakdang para po syempre domino effect talaga ining nangyayari kung magigiramduman nindo mga katiwala kan man baga sa Ukraine, kan nagkigwa man ning kariribukan sa Ukraine buda Russia, narumduman nindo ka ito grabe man so paglangkaw baga kang presyo kan na produktong petrolyo. So sa ngunya nangyayari na naman siya dahil po sa kariribukan na ini. So yan mga katiwala, actually kay puan din talaga magtipid lalo na ng kuryente. Tangon yan pong summer season, grabe po ang consumption kan kuryente, mainit po baga. Syempre so sabi tangani ka mga nakaagi ang mga appliances, grabe naman ang gamit ka iyan. So magtipid kita ni na kuryente, and of course yan petrolyo, crudo yan. So actually dakol po kitang nag-aagrangay naman, and sa ngunyan yan po naman papadali na po so guidelines para po duman sa subsidy man na ipapaluwas po kang LTFRB. So yan mga katiwala, so mga pinaka-latest na news or pig-ururunan ngunya na mga oras na ini so sana po day man lamang maghaloy. So bata syempre padagos na baga ang pagtios, so mapagal sa sitwasyon. So anyway, mga katiwala, pero kayan of course so event digdi mga katiwala, magbakal na kamo ning ticket so 350 pesos lang ang ticket mga katiwala para po sa yaunin pagrokyaw digdi po sa muya iyan, gigibuhon sa DMSI Hub Old St. Jude Catholic School, Sol Subdivision, Bitano, Legazpi City. So sa April 11 yan mga katiwala, alas 6 nin pagkabanggi. So wear your comfortable clothes. Kung may mga pangbayli ka mo dyan na outfit, sige sana ikaw Kuya Abe, igwa kang pangbailing outfit. Gari igwa ini pang Elvis. Mga pang mala Elvis Presley. So ang proceeds ka ni mga katiwala, mapapaduman po sa mga piling estudyante para po sa gigibon mi pong andurog sa eskwela outreach program. So sa mga gusto pong magbakal ng tickets, available po yan digdi sa Radyo Veritas Legazpi, sa Spirit FM, and of course sa Vita Catholica Bookstore. So pwede man po kamong mag-PM, mag-personal message kamo sa Facebook page kang Katiwala 1008 Community. So yan, oras ta muna mga katiwala, 44 minutos makalihis po ang alas 2 ning pagkahapon. Sa satuyang pagwelta, itatao ko na po sa indoan mga detalles ni mga bareta digdi po sa programang Baretang Simbahan Plus. Ang